Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, Eto guys, bumanat na naman si Bato. Sabi ni Bato de la Rosa, kilala niya raw etong mga piatos. Kasi mga kababayan, kung matatandaan ninyo, etong si Mary Grace Piatos, ito po ay tumanggap ng milyones mula po kay sa opisina ni Sara Duterte. Okay, siya po ay nakatanggap ng confidential fund at siya po ang pumirma dun sa sa acknowledgement receipt. Hindi po official receipt ang binigay niya, kundi acknowledgement receipt lang. So kahit sino pwede gumawa nun sa papel lang. I hereby acknowledge that I received 20 million pesos. So ganun kasimple mga kababayan yung kanilang pagtanggap ng milyones. So ito po ay question dyan po sa Congress. At pinapagpaliwanag si Sara Duterte at sabi ng Kongreso ay iharap etong mga taong tumanggap ng milyones. Isa po dyan si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin at 1,000 pa po na mahigit na mga pumirma ng acknowledgement receipts. Pero ayon po sa PSA mga kababayan, ang mga nakapirma po ron ay wala pong rehistro. Ibig sabihin wala pong birth certificate, death certificate o kahit anong certification na magpapatunay na sila po ay nag-e-exist. Ibig sabihin, hindi po sila nag-e-exist. Ibig sabihin, hindi sila totoong tao. Pero ayon kay Bato de la Rosa, marami raw siyang kilalang piatos dyan sa Davao. So, ibig sabihin, mas magaling pa si Bato de la Rosa sa PSA. Merong mga tao sa Davao na hindi po nakarehistro kasi ganun ang sinasabi ni Bato, di ba? At eto mga kababayan, basahin natin itong nasa ating screen. Sabi ni Bato de la Rosa, hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tao nagtatanong sa kanya tungkol kay Mary Grace Piatos. Isa umanong recipient ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte na bumisita sila sa Davao. Sabi ni Bato de la Rosa, kung gusto niyo makilala mga piatos, pumunta kayo dito sa Davao. Halika dito sa Davao, daling kita sa bahay ng mga piatos. Sabi ni Bato de la Rosa. Ito, basahin muna natin ilang mga komento ng ating kababayan, ha? Ito mga kababayan, Ano sabi ng ating mga netizens? Ito, highlight ko mga kababayan, ha? Bato, kung maniwala ako sa'yo na maraming piatos sa Davao City, dito rin sa aming barangay, marami rin. Dito sa amin, marami rin mga kababayan. Yan lang sa kanto, may piatos dyan. Anong gusto mong kulay ng piatos? Green, blue, may red, orange. Ayan, meron din naman sa amin dito. Kaya sabi na itong nag-comment, no need akong pumunta at dalhin mo ako doon kasi kontento na ako ng PSA sa kanilang nasabi na walang personalidad. Ang Mary Grace Piatos, junk food piatos, marami din dito sa Cebu City. Sabi pa rito, ito. Ituloy mo lang ang katangahan mo. Ayan pa comment mga kababayan Ito pa, shameless Bato de la Rosa, naging comedy bar na ang Senado. Pwe. Gagalit yung mga kababayan natin Ito pa. Utak sanggol He's trying to defend and lawyering his big bosses. Ayan mga kababayan. Hoy Bato, daghan kayo piatos dre sa amo na sa tindahan. Ito pa tanong na nga isang netizen, payag ka ba? Isasama ko ICC pagpunta ko. Ito pa. Sa tindahan lang ba ito nakatira si Mary Grace Piatos Ogag? Ito pa mga kababayan. Kantahin mo muna daw yung Bayang Magiliw. Diyos me, naturingan senador. Di alam na lupang hinirang ang title ng pambansang awit ng Pinas. Malaki lang talaga ulo pero hangin ng laman. Ito pa. Wala namang nagawa sa Senado yan. Kung hindi ipagtanggol lang ang mga pamilyang Duterte, wala nga na isulong na batas yan sa Senado, pro-China pa. Sakit naman. Diba?
Wala naman talaga eh. Ano ba naisulong na batas ito? Puro investigasyon. Ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang senador para ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan na pinagbibintangan ng iba't ibang klaseng krimen. Ito. Mas marunong ka pa ata kaysa PSA. Taga mo sa bato, walang Mary Grace Piatos na nakarehistro. Haha. Oh, may pamilya Piatos pala doon. Oh, sabi dito. May pamilya Piatos pala doon, o sa Davao, pero wala sa PSA. Ano yan? Ano ba pinagsasabi mo, Bato de la Rosa? Sa totoo lang, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, sabi ko sa inyo, simula nang umupo ito bilang senator, wala po talagang walang ginawa kundi puro pansariling kapakanan. Ang naging trabaho niya dyan ay tagapagtanggol ng mga Duterte. Ang trabaho niya lang bilang senator ay sumunod dun sa sa gusto ng kanyang partido. Sunod-sunuran to mga kababayan eh. Di ba sabi naman niya inamin naman niya na kami dito sa Partido Demokratiko Pilipino, sa PDP, kung ano ang desisyon ng partido, ganon din kami. So wala siyang paninindigan. Wala siyang sariling paninindigan. Kung ano ang sinabi ng kanyang partido, oo na lang siya ng oo. So walang kwenta talaga, mga kababayan. Walang sariling paninindigan. Talagang ang trabaho niya lang, naging senator to para ipagtanggol ang mga Duterte. Tingnan mo mga kababayan, sa pagtatanggol niya kay Sara Duterte, pinagtatawanan na lang siya ng taong bayan. Pinagpipilitan niya na may Piatos sa Davao. Pinagpipilitan niya na talagang totoong tao si Piatos. PSA na nga nagsabi. Philippine Statistics Authority. Sila po ang umahawak ng lahat po ng rehistradong mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Importante po kasi yun. So sinasabi ni Bato de la Rosa, merong mga Piatos doon sa Davao na hindi nakarehistro sa PSA. Ano yan, mga taong labas? Ano yan, mga singaw lang at hindi dumaan sa proseso at kasi sinasabi nila, mga taong mga lumang tao. Pero sabi ni Bato, mayaman daw eh. Ito, sabi niya rito mga kababayan, ano sabi niya? Mayayaman yung Piatos dito, maraming bahay, may mga tao yung Piatos, mga may-ari ng malalaking lupa. Sinabi pa nito, pagmamayari umano ng mga Piatos sa mga lupa sa likod ng Davao City National High School sa Davao City at inanyayahan niya na puntahan ito ng mga tao nagtatanong tungkol sa mga Piatos. Halimbawa, na totoo sinasabi ni Bato, bakit hindi nakarehistro sa PSA? Ano yan, mga kolorum? Mga kolorum, kayang voters ninyo? Pero hindi, dapat nakarehistro ka di ba? So mga kababayan, kalokohan itong pinagsasabi ni Bato. Kaya nga pinagtatawanan na siya ng taong bayan Saka kung meron talaga Mary Grace Piatos, di iharap ninyo dyan sa Kongreso. Kasi matagal lang hinahanap yan si Mary Grace Piatos Tapos ngayon ka pa magsasalita. Ang tagal-tagal na niyang issue na yan. Tapos ngayon, ito maririnig namin sa'yo. Ngayon 2025 lang, sasabihin mo may mga Piatos. Anong nangyari? Na-peke nyo na naman yung mga birth certificate dyan. Kasi dyan ang galing yung yung libo-libong birth certificate ng mga ng mga Chino Di ba? Nandiyan na yung mga mga nagtrabaho sa Pogo, dyan ginawa yung mga birth certificate dyan na-release Dyan diniskartehan Ganon din ba si Piatos? Nakagawa na ba kayo? Nakadiskarte na ba kayo? Na-peke nyo na ba ang mga birth certificate nito? Kaya itong pinagsasabi na itong Bato na to. Hindi talaga panipaniwala mga kababayan Parang laging nakabato to Hindi kaya ito yung bangag mga kababayan na lagi yung sinasabi si Presidente ang bangag, si Presidente ang adik. Hindi kaya to? Ito yung talagang totoong bangag. Kasi kung ano-ano sinasabi. Ganito mga kababayan. Ako hindi na po ako nagtataka bakit ganyan si Bato de la Rosa. Sobra-sobra yung kanyang pagtatanggol sa mga Duterte. Bakit? Kasi kinakailangan niyang sumandal sa mga Duterte.
Wala naman siya ibang sasandalan eh. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niya. Kapag wala ang Duterte, wala na rin siya. Hindi naman kilala to eh. Kaya ito nanalo bilang senator dahil kay Duterte. Kaya todo tanggol siya sa mga Duterte. Kasi pag wala na ang mga Duterte, wala na rin siya. Naging senator siya, may nagawa ba? Wala naman nagawa. So ang ibig ko sabihin, kaya niya ginagawa itong lahat ng ito pagtatanggol sa mga Duterte sapagkat kinakailangan niyang sumandal sa mga Duterte. Kasi gaya nga ng nasabi ko, hindi niya kayang tumayo sa sarili niya. Wala naman siyang wala naman siyang pangalan eh. Wala naman siya nagawa na pwedeng sabihin niya kapag siya nangangampanya, ginawa ko to, ganyan, may mga batas ako na ipasa para sa inyong taong bayan. Wala naman eh. Lahat ng ginawa nito sa Senado, puro sa partido, puro sa kapakanan ng sarili niya, kapakanan ng mga kaibigan niya, kay Kibuloy. So wala talaga tayong makakasahan dito. Kaya mga kababayan, paalala ko po muli sa inyo, sa darating pa eleksyon sa Mayo, ngayong taong ito, X nyo na po itong si Bato de la Rosa. Wala po tayong makakasahan dito. Ang ginagawa niya lang ay ginagamit niya ang kanyang posisyon para pagtakpan itong kanilang mga ginawang kalokohan nung sila ay nakapwesto at para ipagtanggol ang mga Duterte. Pero ininyo, ipagtanggol lang, sasabihin niya na may totoo daw na may piatos. Ibig sabihin, sinungaling ang PSA? O may mga tao dyan sa Davao na hindi nakarehistro? Nako, Bato. Kaya mga kababayan, muli, paalala lang. Please lang, mga kababayan, kapag mamimili tayo ng mga ilalagay natin sa posisyon, yun namang yung talagang para po sa taong bayan. Huwag naman po tayo pumili dahil idol ko itong mga sinasamahan niya eh. Ito rin, iboboto ko. Huwag ganun. Ilagay po natin yung sa ating listahan. Yung totoong para sa tao, mga kababayan, hindi yung para sa partido, hindi para sa pansariling interes at kapakanan lamang. Kailangan natin yung tutulong sa atin ay iangat ang ating kabuhayan. Hindi yung sarili lang nila inaangat, yung bulsa lang nila, pinapakapal nila, kakapal na muka. Sana po, magising na po tayo at gamitin po natin ang karapatan. Alam ninyo, nasa sa ating mga kamay po ang kapalaran ng mga ito. Kapag binoto po uli natin ito, para lang tayo mga gago. Diba? Kitang-kita na natin yung ginagawa nila, tapos iboboto pa natin. Kaya wag na mga kababayan. Wag na po. Marami pong mga kandidato na nakikita ko na sa tingin ko mas may silbi kaysa dito kay Bato, mga kababayan. Okay, so yun lang po muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.